Okay mga kapatid, nood po tayo ng balita ngayon. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Ano po ang nangyari kay Deliva? Junel. Sige, panoorin na po natin to. Wala nang paligoy-ligoy. Simulan na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila mukhang may nasampal sa isang katagang na ang gaba di jud magsaba. Dating senador na si Laila de Lima tila muli raw kinarma at mukha di umanong may magbabalik rehas matapos binasa ng Court of Appeals ang desisyon o hatol at binaliktad ang desisyon ng korte na nag-absuelto kay dating senador na si Laila de Lima sa isa sa mga drug case nito. Napapasok lang na balita, ayon sa isang batikang abogado na si Salvador Panelo, ay pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay Laila de Lima. Iyag pa ni Attorney Salvador Panelo, ipinadala raw ni Medal Dia at iba pa ang desisyon sa Court of Appeals at pinawalang bisa na ang pagka-absuelto ni Laila de Lima sa kanyang kaso dahil ayon nga raw sa nasabing hukuman, hindi raw nasunod ang rules on evidence, hindi nga raw nila inaprubahan. Kaya nga raw itong mga nagsinungaling ay mga tinakot raw, kaya ang desisyon ng Court of Appeals ay null and void of acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang paglilitis. Ayon pa sa kumpirmadong balita na post online ni Salvador Panelo sa kanyang official Facebook account found in the Court of Appeals website. In a decision dated April 30, 2025, the 8th Division of the Court Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City, RTC Muntinlupa, acquitting Laila M. de Lima of violation of Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 for being issued with grave abuse of discretion. The case is remanded to RTC Muntinlupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. For these reasons, the petition for certiorari is hereby granted. The decision dated 12 May 2023 and the order dated 6 July 2023 issued by Regional Trial Court Branch 204 Muntinlupa City in criminal case number 17165 are declared null and void. We remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 Muntinlupa City for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. So ordered. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay de Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot, hindi nasunod. Madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. Na mga 18 ex-marine ay kasama po yung pangalan niya. At to the fact na nakikita po natin nakasakasama ng mga pingplawan sa kanilang mga rally. Di si Dilima naman malapit-lapit nang bumalik sa kanyang bahay bakasyonan sa kulungan. Kapag nagbago muli ang administrasyon, which sigurado tayo magbabago yan in the next 2 years and a half or earlier, ang kulungan ang nag-aantay kay Dilima. Hindi ang kanyang mga paglalamyerda at ang kanyang mga frailties o managinip. Mananagot siya. Sigurado yan. At kasama dyan siyempre si Marcos at si Romualdez at magbubuo sila ng Selda 13 para sa kulungan. Atulan sila ng mamamayan sa pamumuno ng bagong liderato ng matino at matuwid na panggobyerno. Sayang, no? Sana itong mga to kasi napagbigyan na eh. Nakaupo na kayo dyan eh. Sana ang inatupag ninyo hindi impeachment. Sana pagpapaganda o nakatulong sana kayo sa ating bansa
para mapaunlad. Hindi yung kababalik nyo, Duterte na naman nasa isip nyo. Ito po si Laila de Lima ngayon, no, yung pinaka-latest update sa kanya. Ayan, bumalik sa politics, mataas na posisyon na nasa House of Representative. No? Ngayon, congresswoman na siya, party list, mamamayang liberal. Recently, naging senior deputy, minority leader, March 26. Ibig sabihin, isa na siya sa isa na siya sa key position figures ngayon. Wow, mataas ah. Malakas na ulit boses niya laban sa admin. Oh? Sa ano to chat GPT, no? Kaya lagi siyang nasa gitna ng political debates, okay? Involved sa impeachment moves versus BP Sara Duterte. Yan ang pinag-aatupag niya, no? Kasama siya sa mga nag-endorse, tumutulong sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Kailangan na talagang mapakulong si BP Sara. Kasi pag di niya mapakulong si BP Sara, baka siya ulit ang mapakulong ni BP Sara. Pag naging presidente si BP Sara. Kaya problemado na naman siya. Ewan ko lang. Sanay naman na si Laila de Lima doon. Kaya kung makulong man siya ulit, alam niya na doon sa loob. Hindi na siya magugulat kung makukulong ulit. Issue dito, mainit na political clash. Pro versus anti-Duterte camps. Isa siya sa pinaka-vocal critics. Galing, grabe, no? Wala man ICC issue, International Criminal Court. Isa siya sa nagpupush na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Related ito sa investigation sa drug war ni Rodrigo Duterte na magpasa hanggang ngayon. Lahat mo nang ipinapakita nila doon, para sa aking opinion, puro kasinungalingan. Biruin mo, yung mga OFW natin, nagtataka sila ba't yung mga tumitistigo laban sa Duterte doon sa ICC, hindi naman kalakihan ng mga sinusweldo o kaya hindi naman sapat para makarating ng dahig. Pero sarili daw nila yon na pera, kaya sila nakarating ng dahig. Yung mga OFW natin, ang tagal-tagal ko lang nag-OFW pero di ako makapunta sa dahig para sa Duterte. Mahal namin ng Duterte pero di kami makapunta doon dahil ang laking perang kailangan. Samantalang sila, yung mga makita natin, hindi naman ganun kayayaman, hindi rin, basta hindi mo makikitaan sa kanila na kaya nilang maka-afford. Sasayangin mo ba pera mo dahil lang doon sa katarungan na... Ako, hindi ako naniniwala kasi yung isa doon, nategi daw dahil sa dahil sa fraternity. Tapos magugulat ka, Dragon War na, nategi daw yung anak niya. Tapos, nakapunta sila ng dahig. Wow, ang galing. Patuloy na kritiko ng Duterte camp, tuloy-tuloy pa rin mga statement niya laban sa war on drugs, alleged abuses noon, kaya lagi siyang target din ng criticism online at sa media. Ano mo, nakabalik si de Lima. Okay na siya ulit. Sana nanahimik na lang siya, gawin niya yung trabaho niya. Pagkakataon yun para sa kanya, pero anong nangyari? Bakit naging ganito? Ewan ko lang kung mababalik tulungan si Laila de Lima. Ako, tanong ko lang din yan. Maaari kung sakasakali na maging presidente ulit ang mga Duterte. Kahit sino doon, sa tingin ko, kahit kaalyado, pwedeng malintikan ulit si de Lima. Pero sa ngayon, parang ang labo-labo dahil nga nakikita natin itong administrasyon nakapokus sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Wala eh. Di ba? Lagi naman ganun. Nakakakita ba kayo ng mga main project? Ang hirap, di ba? Wala. Okay. Dahil dyan, mapunta muna tayo kay Mama Lenlen. Na-reaction na natin to pero may gusto lang akong sabihin. Mama Lenlen, or ang reaction ko po dito, hindi ito sapat para iboto ka ng taong bayan. Hindi na ho kasi katulad, siguro may maniniwala, sasabihin, wow, grabe naman si Mama Lenlen. Buti naman nakakatulong para makatipid. Pag ginawa mo ba yan, aasenso ang bayan, pag ginawa mo bang mag-tricycle, yung lugar mo bilang isang mayor, uunlad ba yun? Huwag niya naman lokohin yung mga Pilipino. Hindi na ho ito kasi ang basihan para masabing ang politiko karapat-dapat iboto. Siguro may mga tangang boboto pa rin, pero isipin mo na lang, mayor ka doon sa lugar ninyo. Dapat mag-trending ka kasi may nagawa ka doon sa inyong lugar. Hulatin mo ang mga mamamayang Pilipino. Ipakita mo na, uy, drug-free na sa lugar namin. No? Drug-free na. Hindi ko man ginaya ang mga Duterte, pero dito sa lugar namin, masasabi ko, wala nang illegal drugs. O, di ba? Ganun sana.
Nagkaroon din kami ng mga maliliit na tulay. Pinaganda namin itong lugar namin. Pumitrending ka. Yun ang gusto ng mga tao ngayon. Pero yung mga ganitong medyo paepal, medyo kunwari pangmasa, malapit na eleksyon, nagpapakita na naman kayo ng ganito, baka lumabas na naman yung isa dyan na nagtatraffic o kaya nagbubuwat ng mga sibuyas, umiinom sa plato imbis na sa baso. Yung mga ganon. Kasi ito ang dagat. Yung mga ganon, hindi na ho kasi ubra yun eh. Puwera na lang kung dadayain ninyo. Wala na ho ito. Huwag ho kasi kayong magpapaniwala sa mga bulong-bulong na yung mga ganito uubra pa. Ang gusto ng mga mamamayang Pilipino natin, may nagagawa kayo sa inyong lugar. Ganun lang po yun. Hindi yung mga ganito. Kaek-ekan po. Hindi ako bitter. Hindi rin naman ako taga dun sa kanila. Pero ipakita mo, pagkakataon mo, naging mayor ka, di ba? Dapat, wow, grabe si Mama Lenlen, naging mayor, ang daming natulungan. Oh. Ngayon, sumakay ka ng bus na ganyan, bumaba ba yung langis? Ano sasabihin mo? Oh, yan ang future president namin, napakasimple at walang kaarte-arte, kaya sure na ang panalo nito sa 2028. Gaguhan naman kayo. Tanginan nyo naman. Nakikita nyo ba yung mga pinagsasabi ninyo? Hindi ko sinasabi na masama si Mama Lenlen. Ang sa akin, hindi ito maganda kung mangangampanya ka na ngayon. Ipakita mo sa lugar ninyo na maayos yung lugar ninyo, okay na kayo doon, wala nang mga drugs, ibalita mo. Hindi yung ganito. Para ka namang siraan yan eh. Hindi, pangit po yung ganito mga kapatid, hindi yung maganda. Okay? Dito muna tayo sa libreng sakay. Libreng sakay, news update. Libreng sakay sa Quezon City. Ewan ko lang ha. Galing sa Artlight. Viral dahil mukhang diretso preso. Okay, ang opinion ko dyan, okay lang. Wala ka namang kasalanan eh. Pwede kang pumasok dyan. Libre sakay eh. Tsaka alam naman na ng mga kababayan natin na mayroong libreng sakay na ganito. Kasi nga, mahal ang gasolina. Yun nga lang talaga, medyo masagwa. Kasi nga, para kang hinuli at dadaling ka na ng kulungan. Medyo nakakailang. Pero tanggapin mo na lang, wala ka namang kasalanan. Sige, okay na. Pero dapat ganito ang mas maganda. Ayan, tingnan nyo to. Republic of the Philippines Office of the Vice President, libreng sakay. May nakikita kang bus. Yung bus mukhang bago, hindi polluted katulad ng BBM ninyo. May polluted sila eh. Pero ewan ko lang kung naayos na nila. Sana naayos na yun. Ganito dapat yung libre sakay ninyo. O, edi mas bongga. Office of the Vice President. May ganito. Yung presidente nyo, magganito din. Hindi na natin pupukpukin. Pero kung maglilibreng sakay ka na, ganito na. Okay din yun. Okay din yun. Yung kaninang pinakita natin. Pero, medyo presentable naman. O, edi mas okay to. Diba? O, halimbawa, dadaan niya sa harap mo nyo. Sa harap mo. Papunta ka ng Cubao. O nasa nasa monumento halimbawa, o pupunta ka ng Cubao. O may paparating sa yung Office of the Vice President na bus. Tapos nandoon sa isa yung mala BBM. BBM ka eh. BBM ka. Doon ka sa para mukhang preso yung mukha kang preso. O saan ka sasakay? Doon kasi BBM ka. Huwag nyo kami lokohin. Mas sasakay kayo sa ganitong bus kasi mas komportable ka. Diba? Ganun lang yun, mamen. Ang ganda-ganda, oh. Sana po ganito, no? Presidente natin, eh. Ay, nako. Okay, next na po tayo, mga kapatid. Sino nang nakakita nito? Davao City, nakabili ng gasolina sa Brunei. Bongga. Sa presidente natin, ano ang nakarating? Ano yung bibilin? Titignan ko lang kung ako na-save ko yun ha. Ito matindi mga kapatid, kumapit kayo ha. Just in, Department of Energy pinayagan ng pag-angkat ng fuel products na may Euro 2 standard mababa sa kasalukuyang Euro 4 standard ng available fuel sa Pilipinas. Okay, pag-usapan po natin kung ano ang ibig sabihin niyan. Pagkakaalam ko, ang chismis niyan madumi. Fuel gagamitin madumi. Hindi siya friendly eco, basta ganon. Basahin po natin, Kapitulo 1:3-4 ng ChatGPT. Ay Grok ata itong ginamit ko. Ayan.
Tres-tres pala. Tres-tres ng gasolina. Ano ang nangyari? Pinayagan ng Department, tina-check ko lang kung tama yung mic, okay? Ano bang ibig sabihin ng Euro 2 versus Euro 4? Kasi Euro 4 yung ginagamit natin, okay? Euro 4 current sa Pilipinas. Yun yung ginagamit natin parang gasolina, sa energy, basta bla bla. Mas malinis, mas mababa ang polusyon. Euro 2, pinayagan ngayon. Mas luma at mas mausok. Mas mataas ang sulfur, mas marami sa environment. OMG, grabe. Wow. Parang kumuha yung Pilipinas, yung government natin, parang kumuha ng madumi. So yun muna kaysa wala, no? Parang ganun eh. Dahil sa krisis sa Middle East, gera, kulang ang supply ng langis sa buong mundo, tumaas ang presyo ng fuel, posibleng magkulang ang supply sa Pilipinas. Kaya ginagawa ito para maiwasan ang shortage ng gasolina, diesel. Wow. Simple explanation, sabi, parang ganito lang yan, mas pipiliin muna ng gobyerno na may gasolina kahit medyo marami kaysa wala talagang gasolina. Ang saklap mga kapatid, ano? Wala, itong Pilipinas nating mahal eh. Purihin nyo pa. Ba't hindi pa kayang bumili ng Pilipinas? Yung Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei, samantalang tayo bibili ng Euro 2. Okay lang naman pero shit, kaya ng Davao City o Davao, hindi kaya ng Luzon. Wow heavy. Ang laki-laki ng budget nyo, tinitipid yung Pilipinas. Okay. Sino ang apektado? Sabi ng ganon, hindi lahat. Mga lumang sasakyan, 2015 pababa, mga jeepney, mga generator, power plants, mga barko, sila ang mga pwedeng gumamit ng Euro 2. Buting airplane, hindi kasi nitrogen na tayo, ewan ko. Pros at cons, advantage, mas sapat na supply ng fuel, iwas pila shortage, tuloy ang biyahe at trabaho. Disadvantage, mas mausok, air pollution, mas eco-friendly, hindi siya eco-friendly, no? Pansamantalang downgrade sa kalidad. Bottom line, emergency move ito ng gobyerno, hindi ito permanent. Ginawa lang para hindi tayo mawalan ng gasolina habang may gera sa ibang bansa. Okay? OMG. Eto, sabi ko naman, wala bang paraan ng gobyerno kung ikaw ang magiging presidente? Sabi ko ng gano'n, kay AI. Matalino itong mga AI na to eh, no? Una, wala na bang paraan sa gobyerno? Ang gobyerno, sabi ng ganun, meron pa, pero ang totoo, limited ang galaw ng Pilipinas kasi 90% ng langis natin imported. At ngayon, dahil sa gera sa Middle East, nasira ang supply ng langis sa buong mundo. Yun lang talagang nakakatakot, mga kapatid. Ay, naiganon ko pala, pero ayusin na lang natin mamaya, Ay, nasira pala yung ko. Sige, edit ko na lang mamaya. Okay. Tuloy natin. At ngayon, dahil sa gera sa Middle East, nasira ang supply ng langis sa buong mundo, tumaas ang presyo, may shortage, risk talaga. Kaya kahit gusto ng gobyerno ng malinis na fuel, Euro 4, yun, napilitan silang pumayag sa mas mababang quality, Euro 2, para lang may supply. OMG. Kung ako magiging presidente, sabi niya ng gano'n ni AI, ito ang gagawin ko, hindi lang isang move, dapat combo strategy. Short term, pang emergency, same direction pero mas aggressive. Mag-import sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Middle East. Pwede naman pala pwede naman pala tayong kumuha sa ibang bansa, di ba? Makipag-deal sa Russia, Asia, etc. Ginagawa na rin ito ngayon ng mga iba, Mag-stockpile, imbak ng langis habang may available. Hindi tayo mauubusan. Yun ang pinaka-goal. Ganun sana ang presidente natin. Pero wala, ewan ko anong ginagawa ng presidente natin. Bala na kayo ma-pollute na dyan. Protect the people, ito ang kulang minsan. Hindi sapat na may supply lang. Dapat kaya ng tao bumili. Ang gagawin daw niya ganito, suspended o bawasan ang fuel tax. Ito na ang hinihiling ng mga mamamayang Pilipino natin pero parang dinededma lang ata ng ating presidente. Hanggat maaari, sana tanggalin muna ang buwis sa langis. Pero ayaw gawin kasi nga sayang ang maleta. Base lang yan sa aking opinion. Diba? Asan na ba tayo?
Protect the people, suspended yung bawasan yung dagdag subsidy sa jeepney drivers, deliver riders, farmers, kasi ngayon hindi may kahit may gasolina kung mahal, useless din. Okay? Energy savings para bawas konsumo, ginagawa na rin ito ngayon. 4-day work week. Pwede no? Work from home, tipid kuryente. Paano naman yung mga security guard natin? Hindi naman pwede mag-work from home. Yung mga available lang. Pero gagawin kong mas organized at nationwide. Long-term solution, ito ang pinaka-importante. Habang independent tayo sa imported oil, lagi tayong talo. Dependent pala, hindi pala independent, sorry. Habang dependent, dumidepende tayo sa yung mga imported oil, lagi tayong ganun. Kapag may gera talaga, wala tayong magagawa. Lagi natin po problemahin yun, no? Kung ako ang presidente, renewable energy, solar, wind. Libre ang araw sa Pilipinas, sabi ng ganun. Sayang. Less dependence sa ibang bansa. Sana ganun, ano? Magamit natin yung araw o kumuha ng pinakamagagandang pang solar para sa Pilipinas. O sila na gumawa ng paraan nun. Total, magagaling sila yung mga mayayaman. Electric vehicles, no? Dahan-dahan ship sa Egypt tsaka sa e-trike. Malaking bagay po 'yon, no? Kapag ganun. Medyo mas maganda kasi rechargeable na po lahat. Para sa akin mas okay 'yon kasi kung iniisip nila, baka malobat, di magpanibagong battery ka o kaya magkaroon na rin ng parang gas station na i-charge mo yung iyong electric vehicles, di ba? Excuse me po. Local energy development. Ano kaya to? Geothermal. Malakas tayo dito. Natural gas. So, hindi na tayo umaasa sa gera ng ibang bansa. Kasi nga pag may gera, tataas lang bababa pag wala na, pagka normal. No? Real talk, walang sugarcoat. Ang ginawa ng gobyerno ngayon, Euro 2, ban-aid solution lang. Tama siya for emergency pero hindi siya long-term solution. Bottom line, kung ako presidente, hindi ko lang aayusin ang supply ngayon. Aayusin ko yung sistema para hindi na tayo maipit uli ganitong krisis. Ba't hindi ba marunong mag-chat GPT ang ating kahit ano na lang, kahit anong mga AI, hindi pa pwedeng yung ating presidente, mag-AI po kayo sa mag-search. Huwag na kayo sa mga sa mga advisor ninyo, dumiretso na kayo sa internet kung anong pwedeng maging solusyon. Pwede naman yun eh. Raymond, Davao City, nakakabili ng gas sa ibang bansa, pwede naman pala. Samantalang dyan sa Luzon. Euro 2, mas mababang klase, mas polluted. Bahala kayo kung wala eh. So BBM pa more. Siguro hanggang dito na lamang muna tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Nililinaw ko lang po, tayo po ay kumakampi sa Duterte kasi ito ang tama. Ngayon, pag ikaw BBM ka, manonood ka rito, tapos sasabihin mo, BBM ka pa rin, hindi kita parang sinusuyo para maging maka-Duterte. Hayaan kong maging tanga ka dahil ganyan ka na eh. Gusto mo yan eh. BBM ka pa rin. No? Pero kami, gusto namin Duterte. Bakit? Ito nga lang eh. Isa lang ito sa mga paraan ng mga ginagawa ng mga Duterte. Matatalinong mga paraan, napakasimple lang. Bakit hindi pa magawa? Kasi nga, kinukurakot yung budget. Kaya, kung ano-ano na lamang ang idinadahilan. Kunwari, busy sa ganito, busy sa ganyan. Pero kung uungkatin mo, walang nagagawa. Wala pang nagagawa. Huwag niyong ipagmalaki yung mga tulay-tulay. Bilyones ang nawawalang pondo, dapat may managot. Pucha, yung mga magnanakaw lang ng mga milyones nakukulong. Ito pa kayong mga bilyon, hindi nyo pakulong. No? Ang hiling ko rin, sana bawian na rin ng buhay yung mga kumakampi sa mga mali. Hindi naman sa masama ako, pero parang masama na rin ako. No, lahat ng kumakampi sa mali at saka yung mga mali sa politics po ito, no? Lahat ng mga walang kabusugan pagdating po sa pera, mga pangsarili lamang po ang ginagawa nila. Hipuin sana ng Diyos ang inyong mga puso. Yung mga medyo durug-durugin, no? Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-outro na tayo.